Isang araw ay ipinatawag si Jasmina sa kanyang big boss na si Don Rafael. Nalilito ang dalaga. Wala siyang maisip na dahilan kung bakit siya kakausapin ng kanilang big boss. Gusto daw akong makausap ni Mr. Acosta, Mrs. Cross. Yes, iha, you may come in. Kumatok muna siya bago niya itinulak ang pinto ng opisina. Good morning, sir. Good morning, Miss Torres. Maupo ka. May kailangan po ba kayo, sir? Ano ang gagawin mo, Miss Torres, kung bago matapos ang 6 na buwan ay matiterminate ang employment mo? Bumangon ang kaba sa dibdib niya. I probably would have to find another job, sir. And would that be easy, Miss Torres, considering that you are an undergraduate? Tumingin siya ng diretso sa matanda. What is it exactly that you want to tell me, sir? Formal niyang tanong. Tumikim ang Don. Sa kasalukuyan ay sumasahod ka ng regular pay na isinasaad ng batas, Miss Torres, at nasa probationary period yun. Pipirmahan ko ngayon din ang pagiging permanent mo at dodoblihin ko ang kasalukuyang sweldo na tinatanggap mo. But I'd like to assign you for 2 months in Acosta Resorts in Palawan, at pagkatapos ng 2 buwan ay babalik ka na rito plus free tuition fee sa natitirang 2 semester mo sa UP. Pero sir, gustuhin ko man ay hindi ko maaring iwan ang kapatid ko na 10 buwang gulang pa lamang. Huwag mong problemahin ang kapatid mong bunso, Miss Torres. 2 buwan ka lang mawawala dito at maaasahan mo din ang matandang kasama niyo sa bahay, di ba? Huminga ng malalim si Jasmina. Kailan ako pupunta roon, sir? May inabot ito sa kanya na sobre. Aalis ka 3 days from now. Nariyan sa subring yan ang ticket mo sa eroplano. Nariyan din ang kabuwang sweldo mo para sa buwang ito. I'll meet you here again sa araw ng pag-alis mo para sa huling briefing. And another thing, Miss Torres, do not, inuulit ko, do not fall in love with my grandson. Bigla siyang napatingin dito. Ano po ang ibig ninyong sabihin, sir? Women are swarming around him. Yung mga hindi niya gusto, he brushes them off na tila mga langaw. At yung gusto naman ni Daniel, nagkibit, balikat, ang Don. Hindi ko na siguro kailangang sabihin pa. If you will fall for him, Miss Torres, alin na lang sa dalawa. You will end up with a broken heart or get yourself pregnant. Nanlaki ang mga mata niya. Don't you think you are overrating your grandson, Don Acosta? Pagalit niyang sinabi. Kumislap ang mga mata ng Don. Daniel is an attractive man, Miss Torres, and very rich. Then, rest assured, sir, I will never even consider any feeling of attraction towards your grandson, least of all, love. Mariing wika niya. Calm down, Miss Torres. Pinamulahan ng mukha ang dalaga. She'd lost her temper at sa harap pa mismo ng kanyang big boss. I'm sorry, sir. Nagkakaintindihan na tayo, Miss Torres. Itatawag ko sa hotel ang pagdating mo. Lumabas na si Jasmina sa opisina ni Don Rafael. Pagkalabas niya sa opisina, ay nakita naman niyang pumasok ang apo nitong si Milaine at ang asawa nitong si Mike. Hindi ko gusto ang ginawa mo, Lolo, sabi ng apo nitong si Milaine. Nagkibit balikat lamang ang Don. Kinagat niya ang bluff ko. Ganun lang yun. And besides, she doesn't seem to be aware of her assets. Very unaffected. Ano na lang ang sasabihin ni Daniel, Lolo, pag nalaman niya ito? Apo, ano ang malalaman ni Daniel? Kailangan talaga nila ng receptionist sa hotel ngayon. It is summertime at wala sa oras ang pagre-resign ng dating empleyada. Bakit mo ito ginagawa, Lolo? Gusto ni Daniel na hawakan na ang rinda ng buong asyenda. Alam kong kaya niya, pero kailangan niya ng asawa para mapanatili ang paggalang ng mga tauhan sa kanya. My goodness, Milaine, your cousin has a reputation of being a rake, bukod pa sa carefree living. He needs a wife to tone him down. You can tame the wild boar, Rafael, but not Daniel. Natatawang sambit ni Mike. Ang apo mo'y tulad ng agila na malayang nakalilipad. Amuse lang na sinulyapan ng matanda ang lalaki. Precisely. Si Jasmina ang gusto kong mapangasawa ni Daniel. Mga apo,
7 taon kong empleyado ang ama nito, si Dante. At wala akong masasabi sa katapatan at pagkatao. Pinasiyasat ko na ang buhay at pagkatao ng batang yan. Matalino at masunuring anak. Maraming mga admirers pero hindi nagkaroon ng seryosong relasyon. At ang pinakaimportante sa lahat ay malinis ang pagkababae. Paano kung hindi sila magkagastuhan, Lolo? Saka ko naiisipin yun, kalimutan na muna natin si Jasmina at ang pinsan mong si Daniel. Jasmina, points of view. Ang tanging ipinag-alala ko lang manang minang ay si Aiza, ani ni Jasmina, habang masuyo, hinaplos ang noon ng bunsong kapatid. Ipanatag mo ang iyong loob tungkol sa kapatid mo, Jasmina. Alam mo namang hindi ko siya pababayaan. Alam ko po, manang, kaya lang ay sakitin ang kapatid ko. Alam naman ninyo ang kalagayan niya, di ba? Paano kung sumpungin siya sa panahong wala ako dito? Siguro naman ay hindi, Jasmina. Nitong nakaraan ay inabot ng mahigit 3 buwan na hindi nagbago ang kalusugan ng kapatid mo. At saka, madali namang tumawag sa iyo kung sakali, hindi ba? Tumango ang dalaga at binigay ang numero sa Costa Hotel. Huminga siya ng malalim. Kung sana'y buhay pa ang mga magulang namin. Isang mahapding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Bumalik sa isip niya ang mga pangyayari. Nung ibinalita ng kanyang mga magulang na buntis ang kanyang ina sa edad na 40 years old. Masaya sila nung malaman ito dahil magkakaroon na siya ng bunsong kapatid. Ang saya na nararamdaman nila ay nagbago noong dumating ang oras ng panganganak ng kanyang ina dahil nawala ang buhay ng kanyang ina nung ipinanganak ang bunsong kapatid niya. At makalipas lang ang 6 na buwan nang mailibing ang kanyang ina ay ang ama naman niya ay nabundol ng truck. Nawala rin ang buhay. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ng dalaga. Kung tutuusin ay kailangan niya ang trabahong inaalok ni Don Rafael. Madudubli ang sweldo niya. Masusustintuhanan niya ang gamot ng kanyang kapatid. Barado ang isang ugat nito sa puso at sinabi ng mga doktor na uoperahan ang bata kung 2 taong gulang na ito. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng gagastusin para doon. Ang lupa't bahay nila ay nakasanla dahil sa pagkakaospital ng ina, pati na rin ang mahigit 1 buwang pananatili ng kanyang bunsong kapatid sa hospital. Manang-minang, baling niya sa matanda. Hindi ko po alam ang gagawin kung wala kayo. Pahikbi niyang sinabi sa matanda. Naku, kung ano-ano ang sinasabi ng batang ito, kahit na ano ang mangyari ay magkakasama tayong 3. Tandaan mo yan, iha, at ayoko nang iyakan, Jasmina. Si Manang Minang ay hindi na iba sa kanila, pinsang malayo ito ng kanyang ina, at napakalaki ng utang na loob niya sa matandang ito. Luminga si Jasmina pagkababa ng eroplano. Ang sabi ni Don Rafael ay may sasalubong sa kanya sa airport. Isang puting pick-up ang napunan niya na may nakapintang Acosta Hotel and Resorts sa may pintuan. May nakatayong lalaki ron na palingalinga rin. Tiningnan muna niya ang lalaki bago siya lumapit dito. Marahan siyang humakbang patungo rito. Nang mapuna siya ng lalaki ay alanganing ngumiti. Ikaw ba si Jasmina Torres? Tumango siya at ngumiti. Kinuha ng lalaki ang bitbit niyang malita at nagpakilala ito. Ako nga pala si Rolly Magno. Mahigpit siyang kinamayan, kasabay ng ngiti at paghagod sa kanya ng tingin. So, hindi pala ito si Daniel. Anang isip niya. I never expected that I will be meeting a very pretty lady. Sabi ng lalaki. Ako nga pala ang supervisor ng resorts. Patuloy nitong sabi. Ang lakas ng rekomendasyon mo ang big boss mismo. Kailan nga pala nag-resign ang papalitan ko? 2 weeks ago. She got married. Sana'y mag-enjoy ka dito sa resorts. Pagkarating nila sa resorts, ay sinamahan siya nito sa apartment kung saan siya titira. Magpahinga ka muna at mag-settle. Mamaya itutur kita sa buong resorts. Thank you, Rolly. Pero hindi ka ba maaabala sa gawain mo? Walang problema doon. Nakangiting wika nito. Nag-brush lamang siya ng buhok at nag-retouch ng pulbo at nag-lipstick bago muling bumalik sa labi. Hinanap ng mga mata niya si Rolly
Ang naroon ay dalawang lalaking guest na pawang sa kanya nakatingin. Sanay na siyang makatawag pansin. Lalapitan na sana niya ang bartender upang itanong kung nasaan si Rolly. Nang mapunan niya ang isang pinto na may nakalagay na office. Humakbang siya patungo roon at marahang itinulak ang pinto at pumasok. Nanlaki ang mga mata niya sa nabungaran. A kissing couple. Naghiwalay ang mga ito nang mapunang naroon siya. Pinamulahan ng mukha si Jasmina. Siya ang napahiya sa halip na ang mga nasa loob na tila baliwala ang pagkakakita niya sa mga ito. Yes, miss. Ang lalaki na tumaas ang mga kilay. Guest ba siya dito, darling? Wika ng babae. I'm sorry, akma siyang lalabas uli. Pero muling nagsalita ang lalaki. No, wait. May authority sa tinig nito. Napahinto siya. May kailangan ka ba sa akin? Umiling siya. I was looking for Mr. Magno. I thought I'd find him here. If you'll excuse me, sir, I will look somewhere else. Sa puntong iyon ay muling bumukas ang pinto at pumasok ang hinahanap niya. Nagulat pa ito nang makita siya roon. Nandito ka na pala, Jasmina. Bungad nito na sumulyap sa iba pang naroon. Nakahinga siya ng maluwag pagkakita kay Rolly. Napasulyap siya sa babae na matalim siyang tinitigan. Hinahanap ka niya, Rolly. Guest ba siya dito? Ang lalaki sa formal na tinig. Oh no, siya si Miss Torres. Sir, she arrived today. Binalingan si Jasmina. Jasmina, si Daniel Acosta, ang apo ni Don Rafael. Muling bumalik kay Daniel ang tingin ni Jasmina. Sinuyod ito ng tingin mula ulo hanggang paa. And who cares kung obvious ang ginagawa niya? Napatikim si Daniel. I wish I pass. Wika nito na tumaas ang isang sulok ng mga labi. May sasabihin ka ba kay Jasmina? Sir Dan? Nag-angat ng tingin si Ruhan, ang babaeng naabutan niya. Bakit, Dan? Empleyado ba siya dito? Did you hire her? Para saan? Sunod-sunod nitong tanong. Bigla ang pagbabago ng anyo ni Daniel. Dumilim ang mukha nito. Sa Maynila siya galing, rekomendado ni Lolo, kapalit ni Liza. Bagot nitong sagot na ang tinutukoy ay ang dating receptionist. I will talk to you later, Miss Torres. Formal nitong sinabi. Iyon lang ang hinihintay ni Jasmina at mabilis na lumabas kasama si Rolly. Hindi niya may paliwanag ang male attraction ni Daniel. Kung tutuisin ay tila ito agila na parang laging sisila ng sisyo kung tumingin. Kung looks ang pag-uusapan ay higit na mas magandang lalaki si Rolly. Pagkatapos siyang itor ni Rolly sa buong resort ay inihatid siya sa apartment. Pagod sa biyahe at pag-iikot sa resort ay gusto nang magpahinga ng maaga ni Jasmina. Pumasok siya ng banyo at naligo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang paglabas niya ng banyo ay inabutan sa loob si Daniel. Ano ang ginagawa mo dito? Napahigpit ang hawak niya sa buhol ng tuwalya. Napako siya sa kinatatayuan. Tumutulo pa halos ang buhok niya sa mga braso at binti. Kung paano ang pagsuring ginawa niya dito kanina sa opisina, ay ganon din ang ginawa sa kanya ni Daniel ngayon. Namula ang kanyang mukha sa pagkapahiya. May binigay ito sa kanya na isang plastic. Uniform mo yan. Walang emosyong sinabi nito. Hindi ko maintindihan kung bakit ibinigay sa iyo ni Rolly ang kwartong ito, gayong alam niyang dalawahan sa isang pinto. Hindi siya makasagot dahil hindi niya alam kung bakit nga ganon ang ginawa ni Rolly, bagaman sinabi na nitong dalawa-dalawahan sa isang pinto. So, my grandfather was charmed by a pretty face. Kaya marahil sa unang pagkakataon ay binali niya ang sariling batas na huwag kukuha ng empleyado sa labas ng bayang ito at mga karatig. Ngayon naman, ang supervisor ko, sarkastikong patuloy ni Daniel. May namuong galit sa dibdib ni Jasmina sa mga sinabi ng binata. Hindi ko alam ang batas na sinasabi niyo, Mr. Acosta, at hindi ko rin alam kung bakit dito ako dinala ni Rolly. Bahagyang tumaas ang tinig niya. And I did not use my face para lang mapunta rito. Lalong nagdilim
ang mukha ni Daniel. Minsan man ay wala itong natatandaang pinagtaasan ng tinig ng sinumang empleyado, dito man o sa asyenda. Ano ang relasyon mo sa lulo ko? At ganyan ang tuno mo sa akin? May mali siya ang tinig nito. Wala kang karapatan na pagsabihan ako ng ganyan. Pagalit niyang sagot. Your grandfather hired me at wala akong relasyon sa kanya maliban sa employer-employee relationship. Kung ganon, Miss Torres, matuto kang gumalang sa boss mo. Wala kang karapatang pagtaasan ako ng tinig. I could easily throw you out of your job. Mariing wika ni Daniel. Hindi na nakakibo si Jasmina. Kuminga siya ng malalim. I'm sorry. Marahang wika niya na sinabayan ng yuko ng ulo. Ililipat ko ang mga damit ko sa pintong sinasabi mo pagkatapos kong magbihis. At muli ay nalalang nakatapis lamang siya ng tuwalya. It doesn't matter. You can stay here. Pagkatapos ay inikot ang mga mata sa loob ng silid. Napako ang pansin sa munting kwadro ng bata. Marahang humakbang patungo sa lamisita at dinampot yon. Bumaling sa kanya. Sino to? Si Aiza. Anak ko. Hindi niya alam kung bakit ganon ang sinagot niya. Nangunot ang mga kilay ni Daniel at muling dumilim ang mukha. May asawa ka na? Umiling siya at lalo nang nagkapatong-patong ang resulta ng sinabi niya. Wala kang asawa pero may anak ka? Muli siyang sinuyod ng tingin ni Daniel. Ilang taon ka na? 21. Nagbuka ng bibig ang binata pero muli ring itinikom. Nagkamali siya ng sapantaha sa apo ni Don Rafael nung balaan siya ng matanda tungkol sa apo nito. Ang naisip niya ay sa itong gigulo. Spoiled na lalaki, unwilling to charm all the pretty ladies na makikilala nito. At nahihirapan siyang itaboy ito tulad ng ibang manliligaw niya. Kinabukasan ay nagsimula na sa trabaho si Jasmina. Pilipiniana ang style ng uniform niya. At ang nakapagtatakang ang napili ni Daniel ay sukat na sukat sa kanya. Isang pencil cut na palda na kulay salmon at juicy ang blusa na may borda sa collar at mangas. Beautiful, ani ni Rolly. Thank you. Ngayon ay hindi lang ang resorts ang attraction, kundi pati ikaw. Hindi maikaila ang paghanga sa mga mata nito. Inirapan niya ito. Wala akong intensyong maging attraction, Mr. Magno. But you are. At wala kang magagawa doon. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang may pumasok na mag-asawang foreigner na bagong dating. Ilang sandali pa ay kinakausap na ni Jasmina ang mga ito. Taga-France ang mag-asawa at ang babae ay hindi marunong mag-English. Sinamahan niya ang mga ito sa ikalawang palapag kung saan reserbado para sa mag-asawa. So, you speak French. Anito, bagamat formal ang tono, ay may kislap ng paghanga sa mga mata. Kaunti lang yung conversational sagot niya na gumanti ng ngiti sa isang guest na dumaan. Where did you learn to speak French? Patuloy ni Daniel na sinabayan na siya sa paglalakad. I took up European language. French ang major ko. Why European language? Nagsalubong ang mga kilay nito nang tumingin sa kanya. Pinapangarap kong magtrabaho sa ibang bansa, lalo na sa mga European countries. Sagot niya habang bumababa. And you ended in Acosta Hotel and Resorts? Very ironic. Matabang na wika ni Daniel. Nakadalawang baitang pa lamang sila ay may tumawag na naman kay Jasmina sa itaas. Ang isa sa mga male guest na nakasalubong nila. Sinabi nito sa kanya na hindi mabuksan ang pinto ng silid. At bago pa nakapagsalita si Daniel ay nakapanhik na ang dalaga. Ngumiti at sinamahan ang guest sa silid nito. Nagulat pa si Jasmina nang paglabas niya ay nasalabi pa rin sa itaas si Daniel at naghihintay. What took you so long? Inis na wika ng binata. Nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Kinakausap pa niya ako. You don't have to be that accommodating. Nag-angat ng ulo ang dalaga sa tono ng lalaki. Mr. Acosta, it is my job. Do not overdo it. Sa mga ganong pagkakataon na nagrereklamo ang mga guest ng tungkol sa silid nila, ay tawagin mo si Rolly.
Trabaho niya yun. Maliban na lang kung talagang gusto mong personal na i-entertain ang mga male guest ng resorts. Nanlaki ang mga mata niya sa nais ipahiwatig ni Daniel at bago pa siya makapagsalita ng hindi mabuti ay minabuting tumalikod na lamang. Subalit, naagapan ni Daniel ang braso niya. Kinakausap pa kita, Miss Torres. Wala kang karapatang basta na lang ako talikuran. Pagalit nitong sinabi. Huwag mong gawin ang ganyang kabastusan dahil ang lulo ko ang nagpasok sa iyo dito. Madali kitang matiterminate kahit na sino pang Poncio Pilato ang nagrekomenda sa iyo dito. I'm sorry. Mahinang sagot na lamang niya. Dumating si Ruan, ang girlfriend ni Daniel. Daniel! Magiliw na tawag nito, nakatutok ang mga mata sa braso niyang hindi pa nagagawang bitiwan ng binata. Nang pigilin siya kanina. Pinaglipat-lipat nito ang tingin sa kanilang dalawa. Napunan niyang hindi ito nag-iisa. Sa likuran nito ay may isang lalaki at babaeng nakasunod. Hahakbang na sana siya pababa sa hagdan nang umiti at magsalita ang babaeng kasama ni Ruan. Hello! Ikaw ba ang bagong receptionist dito? Ako si Ginny. Pinsan ako ni Daniel. At ito naman si Leonard. Inabot niya ang kamay na inilahad ni Leonard. Sana'y mag-enjoy ka dito, nakangiting wika ng binata. Ngumiti si Jasmina. Balita namin ay ang lolo ang nagrekomenda sa iyo. Paano ka napapayag ng lolo na iwan ang Maynila para sa trabaho mo dito? 2 months lang naman ako dito. Napansin ni Jasmina ang biglang pagbaling ng tingin ni Daniel sa gawin niya. Anong ibig mong sabihin? Kung may nakapuna sa bahagyang pagtaas ng tinig dito ay hindi niya masabi. Bakit 2 buwan ka lang dito? Tanong ni Jimmy. Really? Umaliwalas ang mukha ni Ruan. This is a summer job. Pinilit niyang ngumiti at iniwasang magkasalubong ang mga mata nila ni Daniel. I'm earning my tuition fee para sa next sem. May nititira pa akong 2 semester eh. At least, sa pagkakataong ito ay hindi siya nagsinungaling. Pareho pala tayo. After 2 months, balik eskwela ako. Anyway, itutur ka namin ni Leonard sa buong lugar dito sa resorts. Ngumiti siya sa dalawa. Salamat. Humakbang na siya upang bumaba ng tuluyan. Nice meeting you too. Pagkatapos ay natanaw niyang bumaba patungo sa dagat sina Ginny at Leonard para mag-swimming. Lumipas ang maghapon na hindi naging kabagot-bagot para kay Jasmina. Nagpasya siyang hindi na lamang maghapunan ng hapong iyon dahil pagod na pagod ang pakiramdam niya. Dumiretso na siya sa apartment. Sanay naman siya sa ganon. Mas gusto niyang magpahinga na lamang kaysa kumain, lalo na kung ganitong pagod siya. Hinubad lang niya ang sapatos at stocking. Pagkatapos ay nahiga na sa kanyang bed. Ang balak niya ay magpapahinga lang sandali at saka siya maliligo. Halos naiidlip na siya nang biglang bumukas ang pinto ng apartment. Si Daniel, napabalikwas siya ng bangon. Empleyado mo nga lang ako pero siguro naman ay wala kang karapatang basta na lang pumapasok dito nang hindi man lang kumakatok. Pagalit niya ang sinabi na ikinataas ng mga kilay ng binata. You should learn how to lock your door, Miss Torres. Ito ang ikalawang pagkakataong dumating ako rito na bukas ang pinto mo. Sa tingin ko ba'y tila lagi kang may hinihintay na papasok? What do you want, Mr. Acosta? Formal at mahinahon niyang tanong. Pinuntahan kita sa dining room ng mga empleyado. Nagpasabi ka raw na hindi maghahaponan. Bakit? Nakakahimig ba siya ng gentleness sa tinig nito? Imposible. Mula kahapon ay pinag-iisipan na niya kung ano ang itsura ng lalaking ito pag ngumingiti. It's my off duty, sir. Kung ano man ang gusto kong gawin sa oras na ito ay problema ko na. Aniya sa malamig na tinig. Miss Torres, mariing wika ni Daniel. Alam mo bang ikaw pa lamang ang kauna-unahang empleyadong sumasagot sa akin ng ganyan at kumikilos ng tulad ng mga ginagawa mo? Maaring off-duty mo ngayon pero empleyado pa rin kita at nasa loob ka ng company premises. Isang simpleng tanong lang naman ang itinatanong ko sa iyo. Sorry, gusto ko na lang magpahinga. Mahinahong sagot niya. Hindi mo ba kaya ang trabaho mo? Formal ang tono ni Daniel. Umiling siya. Hindi yon. Hindi mo maitatangging maraming tao ang dumating ngayong araw na ito. I was still at the lobby even after 6.
Ilang sandaling hindi nagsalita si Daniel. Nakikita ng lalaki ang mukha niya na pagod na pagod. Patunay na dinatnan niya itong nakahiga ang dalaga nang hindi man lamang nakapagbihis. Bakit hindi mo sinabi sa aking 2 buwan ka lang dito? I did not think it would be necessary. Not necessary? Tumaas ang tinig nito. Katungkulan mong ipaalam sa akin o kahit man lamang kay Rolly na summer job mo lang ito nang sa ganun ngayon pa lang ay makakahanap ng kapalit mo. I'm sorry about that, mahinahon niyang sagot. I assume na nasabi na yan ni Mr. Rafael Acosta. Really? Tuya? Ni Daniel. Ni wala kang file? You should have bothered to bring one. Kahit man lang ang biodata mo. Out of nowhere ay basta ka na lang dumating dito. Ano ang sasabihin niya? Nasa main office ang file niya? Surely alam yun ni Daniel. Can we talk about this tomorrow? Pagsusumamo sa tinig niya, hindi na sila nagtagpo ni Daniel nang hindi sila nagtatalo. Napapagod siya sa mga sandaling ito at gusto nang matulog. I'll fill up the necessary data tomorrow. Tahimik na muling sinulipan ni Daniel ang larawan ni Aiza, ang kanyang bunsong kapatid. Pagkatapos ay walang kibong lumabas. Maya-maya lang ay may kumatok. Sino yan? Si Nancy. Sagot na sa labas ng pinto. Nancy? Binuksan niya ang pintuan at tumambad sa kanya ang panggabing waitress. Hindi ako nag-order ng mga pagkain niyan. Si Boss Daniel ang nag-utos na dalhin sa iyo ang pagkain ito. Agap ng babae na makahulugang ngumiti. Thank you, Nancy. Ilagay mo na lang dyan sa mesa. Hindi niya gustong makipagchismisan sa babae tungkol kay Daniel. Binuksan na niya ang pinto para makalabas na si Nancy. Salamat uli, Nancy. Dinampot niya ang sandwich mula sa platito nang may mapuna na papel sa ilalim ng napkin. Hinugot niya ito at binuklat. Ang nakalagay ay, "Be sure to eat this or you'll be sorry." Nagkibit balikat siya. Siguro ay may sariling paraan si Daniel to charm a woman. She just have to be very careful na huwag mahulog sa charm at atraksyon nito. Nang sumunod na mga araw, ay malimit na magkasabay sa pananghalian sina Jasmina at Rolly. Ayon dito ay umuwi ng asyenda si Daniel pagtanghali at kadalas ay hindi na bumabalik dahil gawain naman sa asyenda ang inaasikaso. Isa sa mga araw na ito ay gusto kitang aanyayahan sa amin na makilala mo naman ang mga magulang ko. May kislap sa mga mata nito nang tumingin sa kanya. Huminto ito sa pagsubo at tinititigan siya. Pagkatapos ay pinatong ang palad sa kamay niyang nasa misa. Sana'y humantong pa sa higit na magkakaibigan ang pagtingin mo sa akin, Jasmina. Ngumiti siya. Salamat, Rolly, pero malayo dyan ang iniisip ko. Isa pa, pagkatapos ng 2 buwan ay babalik na uli ako sa Maynila. Gumuhit ang lungkot sa muka ng binata. Maybe I could foresee you to stay here, Jas. Gustuhin ko man ay hindi maaari, Rolly. May ibang dahilan kaya hindi ako maaring magtagal dito. May naghihintay ba sa iyo sa Maynila? Alanganing tanong ni Rolly. Mayroon at ang totoo niyan ay hindi ko gustong iwan siya. Kung maaari nga lang ay sama ko siya dito. Nag-ulap ang mga mata ng binata. May boyfriend ka na? Bagya siyang natawa. Hindi. Si Aiza ang tinutukoy ko, ang anak ko. Mag 1 years old na siya next month. May anak ka na? Malinaw na malinaw ang pagkabigla sa mukha ni Rolly. Pero di ba dalaga ka? Gusto niyang matawa sa biglang pag-asim ng mukha ni Rolly. Si Daniel ay kinakitaan lang niya ng bahagyang kalituhan, pero si Rolly ay disgust ang nakikita niya sa mukha. Unusual pa ba ang ganun pangyayari ngayon, Rolly? Aniya dito. Napakabata mo pa. May panghihinayang sa tinig nito. Maaga kang hindi nito itinuloy ang sasabihin. Kung sa ibang pagkakataon ay baka nagalit si Jasmina sa gustong hipahiwatig nito. Nangangahulugan ba yon, Rolly, na nabawasan na ang pagtingin mo sa akin bilang kaibigan? Eksaheradong umiling ang lalaki. Aba, hindi. Uso naman ngayon yan, di ba? Premarital sex. May mali siya na sa mga mata nito nang tidigan siya. Lihim na napailing ang dalaga. Some men
are judgmental. Kinabukasan ay muling dumating si Ginny. Ito ang ikatlong pagkakataong nagpunta ang dalagita sa hotel mula ng unang araw nang magkita siya. Hi, nag-iisa ka yata ngayon na? Yep, halika sa bar, mag-usap tayo doon. Tinawag ang waiter. Bigyan mo kami ng paborito kong pants. Ano ang masasabi mo kay Leonard? Napataas ang kilay niya. Twice ko pa lang siyang nakatagpo kaya hindi ko kayang sagutin yan. Kahit papano ay may nabuo ka na opinyon para sa tao. Gwapo at tahimik siya. Sobrang tahimik na hindi ko na nga maintindihan. Sabi naman ni Ginny. Kalimutan na nga natin si Leonard. Si Daniel ang pag-uusapan natin. Ano ang masasabi mo sa pinsan ko? Nasamid si Jasmina sa iniinom niya. Ano ang masasabi ko? Idi, wala. Don't you find him attractive? Maybe, pero hindi ko siya type. Sinabayan niya ng kibit ng mga balikat. Napatawa si Ginny. Hindi mo siya type? Si Daniel? You must be kidding, Jazz. Ikaw pa lang ang babaeng nagsabing hindi type ang pinsan ko. Nagkibit ng balikat si Jasmina. Hindi niya gusto makipag-usap sa ibang tao tungkol kay Daniel. Ikaw lang ang kakaiba ang opinion. Imagine, hindi mo type si Dan? Talaga ba? Anong ibig sabihin ng hindi ako type, Ginny? Si Daniel na hindi nila namalayan ang paglapit mula sa likod. Muntik nang matapon ang laman ng baso ng inumin ni Jasmina. It is very refreshing to know, Dan, na may isang babaeng hindi ka type. Our friend Jasmina, nakangiting wika ng dalaga. She doesn't have to. Empleyada siya dito and such must behave and act like one. Halimbawa, bakit ka narito sa bar, Miss Torres? Umiinom during duty hour? Is this on the house? Sunod-sunod na pagsita ni Daniel. Don't be killjoy, Dan. Pants lang yan at ako naman ang nagyaya kay Jasmina na samahan akong uminom. Knowing your pants, Ginny, mas gusto kong isiping nakakalasing yan. Oras ito ng trabaho. Hindi dapat uminom si Miss Torres na tela guest ng hotel. Tama si Mr. Acosta, Ginny. Oras ng trabaho ko ngayon at hindi naman ako guest. I guess I have to pay my drinks. Binalingan niya si Castro. Magkano ang pants na ito, Castro? Itago mo ang pira mo, Miss Torres. Marami ako niyan. Hindi nga ba at pira ko ang ipinapasweldo sa iyo? Panunod yun ni Daniel. But I am just an employee, Mr. Acosta. Kung hindi ko babayaran ang inainom ko, ay baka pagmulan ng hindi magandang usapan ng ibang empleyado, diba? Nagahamon ang tinig niya. For goodness sake, Jazz, hindi ko binabayaran ang iniinom at kinakain ko dito. Treat ko yan. Huwag mong intindihin yan si Daniel, pamamagitan ni Ginny. Alright, Miss Torres, bayaran mo ang pants na yan. Nagbigay ng halaga si Daniel na ikinalaki ng mga mata ni Ginny. Dahil presyong pang-guest talaga ng sinabi ni Daniel na lubhang mahal. Hindi natigatig si Jasmina. Kalmanti siyang bumaba sa stall at lumakad patungo sa resepsyon kung saan naroon ang bag niya. Mula roon ay kumuha ng pera at bumalik sa bar. Here, Mr. Acosta. Inilapag niya ang pera sa tapat ni Daniel. Isnama mo na rin dyan ang halaga ng milk and sandwich na dinala ni Nancy days ago. Diretsong itinitigan niya ang binata na bigla ang pagtagis ng mga bagang sa kanyang ginawa. Excuse me, sir. Babalik na ako sa lobby. Alam niyang nakalusot siya kay Daniel sa pagkakataong ito dahil naroon si Ginny. Pagalit na pumasok ng opisina si Daniel, kasunod si Ginny. Napikon ka dahil sinabi niyang hindi ka type, no? Come off it, Ginny. Who cares kung type ako ng babaeng yun o hindi? Galit na umupo siya sa kanyang upuan. You saw how she mocked me? Naupo sa gilid ng misa ang dalaga. She is a challenge, is not she, Dan? Ngayon ka lang nakatagpo ng babaeng sa halip na hugis puso ang itim na mga mata ay hostility ang naroon. Tukso ni Ginny. She challenged me much more, Ginny. At mawawalan siya ng trabaho nang wala sa oras. Umiling-iling ang binata. She probably thought na dahil rekomendado siya ng lulo, she's already untouchable. She doesn't look like it.
Imahinasyon mo lang yon dahil tumatayo siya sa iyo. I really hope, dear cousin, that you've finally met your match. I like her. Kung kay Rowan din lang na tila tuko kung makakapit sa iyo. You know what, young lady? Isa sa mga araw na ito ay padadapain kita. Jenny laughed and blow a kiss at pagkatapos ay lumabas ng silid. Araw ng linggo. Naglalakad sa baybayin si Jasmina. Mahigit 5 minuto na siyang naglalakad at wala na siyang matanaw ng mga tao. Malayo na ang kinaroroonan niya mula sa resorts, bagamat tanaw niya ang hotel. Paikot ang bahaging iyon ng dagat na puro nagtatayugang niyog at mga malalaking puno at masukal na gubat ang nasa paligid. Naupo siya sa buhanginan at nagsimulang mag-skits. Sana ay magkaroon siya ng tsansang kumuha ng fine arts. May ilang minuto na siya sa pagguhit nang mula sa opposite side ng baybayin ay gulantangin siya ng mga yabag ng kabayo. Nag-angat siya ng ulo. Si Daniel, sunod-sunod ang pagtahip ng dibdib niya. Nasa ibabaw ng malaki at magilas na kabayo ang binata. Ilang dipa mula sa kinauupuan niya ay huminto ang kabayo. Pagkatapos ay bumaba ang binata. Tulad ng dati, ilang butones ng pulo nito ang nakabukas na nagpapaaninag sa matitipunong dibdib nito. Mamasa-masa ang mahabang buhok na marahil ay galing sa shower. Hindi ka dapat lumayo, hindi mo kabisado ang lugar na ito. Mapanganib ba ang nasasakupan ng lupain niyo, Mr. Acosta? Marahang humakbang papalapit si Daniel habang nagsasalita. Depende kung aling panganib ang gusto mong tukuyin. Kung sa mga hayop ay hindi. Hindi ka naman naliligo kaya hindi ka nanganganib, malunod. Pero may mga taong masahol pa sa hayop kung umasal, Jasmina. And you are joining me here means I'm safe. Naroon pa rin ang sarcasm sa tinig niya. Nagsalubong ang mga kilay ng binata. Gusto lang kitang balaan, isa ka sa mga empleyado at baguhan ka sa lugar na ito. Sinulyapan nito ang ginagawa niya. You have so many talents, Jasmina. Huminga siya ng malalim at itiniklop ang drawing pad. I don't want to be rude, Mr. Acosta, pero babantayan mo ba ako rito? You were always rude, Jasmina, diretsahang sinabi nito. And oftentimes, sinasadya mong maging bastos. Maganda ang motibo ko nang padalhan kita ng pagkain nung unang gabi ng trabaho mo. Ilang beses ko nang pinag-isipang tanggalin ka sa trabaho. Kaya lang, binibigyan ko ng timbang na 2 buwan ka lang naman dito. But if you try to push me to my limit, ay baka hindi mo matapos ang 2 buwang iyan. Tulad ngayon, laging may sarcasm ang tono mo. Nagyuko siya ng ulo. I'm sorry, Mr. Acosta. May kabuluhan pa ba ang salitang yan sa iyo? Kay daling lumalabas sa bibig mo ang salitang yan. Sa loob ng linggong ito ay ilang beses mong ginamit sa akin yan. Muli siyang tumingala dito. All right, will you forgive me, then? Naupo sa tabi niya si Daniel. Malapit na malapit. Gusto niyang umusog kung hindi lang siya magmukhang gaga. I'll forgive you, but only after this. Napasinghap siya nang itaas ng binata ang isang kamay nito at ihawak sa batok niya. Nang akma niyang alisin ito, ay hinawakan naman ng binata ng isang kamay nito ang braso niya at mahigpit siyang kinabig. Pagkatapos ay siniil siya ng isang napakasarap na halik. His lips parting hairs, and she could not even struggle dahil tila bakal ang mga braso nito sa kanya. Napakahigpit ng pagkakayakap nito sa tansya niya. Kung magtatagal pa, ay baka mamuuna ang dugo niya sa katawan at hindi makadaloy. Pagkatapos ay binitiwan siya nito. Now, you are forgiven, he whispered in a ragged breathing. Hinahabol niya ang paghinga. Pagkatapos ay nanlilisik ang mga matang tumingin dito. Hindi kita maintindihan. You changed roles to suit your very moods. Sa nakalipas na mga araw, you were the most formidable employer. Kanina, you approached me as a man, then like a flash of lightning, para kang a lover. Dugtong ni Daniel sa naalyo na tinig. Tumayo ito at pinagpag ang buhangin sa pantalon. Inabot ang kamay niya. Halika, maglakad-lakad tayo sa tabing dagat. Who's talking now? Ikaw bilang boss ko o you are inviting me as a man? Sabi niya bago inabot ang kamay nito para hilahin siya patayo. Depende sa'yo. Kung nagmamatigas ka
and again be rude, uutusan kita bilang employer mo. Pero kung magiging maamo ka at masunurin, I'm asking you as a friend. Sabi nito nang umiti. Muling ginagap ni Daniel ang palad niya. Pinisel at dinala sa mga labi nito at hinagkan. Marahas niyang binawi ang kanyang kamay. Don't flirt with me, Mr. Acosta. I'm not one of your women. Daniel ang pangalan ko, Jasmina. At ano ang ibig sabihin ng sinabi mong yun? Amyos nitong tanong habang marahan silang naglalakad. I know your reputation when it comes to women, Mr. Acosta. Bahagya siyang napatalon at di sinasadya na pahawak sa braso ng binata nang abutin ng munting alon ang mga paa niya na bahagyang bumasa sa kanyang pantalon. Oh, really? Tumaas ang kilay ng binata. Sinuklay ng mga daliri ang mahabang buhok patalikod. Hindi mapigilan ang mapangiti. At hindi mo ako type, ganun ba? Well, yes. Nauutal niyang sagot. You are very young pero may anak na. How did it happen? Wala kang pakialam sa personal kong buhay, no, Mr. Acosta? Now, you are rude again. Nakikipag-usap lang ako. Pagdating sa iyo, my grandfather broke all rules and regulations ng kumpanya. Particular siya sa moralidad ng mga empleyado. Which is very ironic dahil ang mismong sariling apo ay ano? Hindi ko alam kung ano ang gusto mong ipahiwatig sa sinasabi mo. Nakikinig ka sa mga sabi-sabi. Ganun pa man, tinitiyak ko sa iyong hindi ako katulad ng ama ng anak mo. Hindi ako tumatalikod sa responsibilidad. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan sa ama ni Aisa. Pagalit niyang sinabi sa pagtanggol sa kanyang papa. Hindi siya tulad mo, tama ka, dahil marangal siyang tao. Bakit kanya iniwan kung ganun? Bakit pinabayaan niyang balikatin mong mag-isa ang pagbuhay sa anak ninyo? At bakit pinatulan ka? Gayong hindi ka pa halos humihiwalay sa kabataan mo. Nagtatagis ang mga bagang nito. Marahang tumango ang dalaga. May namuong luha sa mga mata niya. Yes, iniwan niya ako. Kami ni Aisa and I miss him so much. Gumarargal ang tinig niya. Pero hindi niya ako iniwan tulad ng iniisip mo. He died. Hindi niya mapigil ang mahinang paghikbi. Sariwa pa ang alaala ng pagkamatay ng kanyang ama. Hindi pa man halos siya nakaka-recover sa pagkawala ni Alice. Hindi nakakilos sa kinatatayuan si Daniel. Hindi makaapuhap ng sasabihin. Inabot nito ang dalaga at kinabig sa dibdib. Subalit umiiwas si Jasmina. Hindi niya kailangan ang simpatya ng lalaking ito. Just leave me alone, Mr. Acosta. Just leave me alone. At mabilis siyang tumalikod pabalik sa pinag-iwanan ng mga gamit. Nanatiling nakatayo si Daniel habang hatid siya ng tanaw. Isang araw, pagkatapos sa trabaho, ay inihatid siya ni Rolly sa apartment. At hindi agad ito umuwi. Naabutan sila ni Daniel na magkatabi sa upuan na nag-uusap. Well, may supervisor and may receptionist. Tila patalim na humiwa ang tono ni Daniel. Nagkakamali ka ng iniisip. Mahinang sabi ni Jasmina. Really, Jas? Paano mo ipaliwanag ang nakita ko? Hindi ko kailangang magpaliwanag. Pagalit niyang sagot. You can get out, Mr. Acosta. Alright, this is your property, but this is my home while I'm working here. Subalit, hindi siya pinansin ito. Kung ipagtulakan mo ako sa beach at iwasan nitong mga huling araw ay tila may sakit akong nakakahawa. Marahas siyang niyakap ni Daniel. Tila bakal ang mga braso nito sa katawan. Napangiwi siya dahil sa higpit ng pagkakayakap nito. Ito ba ang gusto mo ha, Jas? Malupit ang mga labing bumaba sa kanya, halos sumsugat sa mga labi niya. Sinikap niyang manlaban, subalit habang ginagawa niya ay lalong humihigpit ang pagkakayakap nito at halos hindi na siya makahinga. From one man to another, at isa ang iniisip, masama siyang babae. At sa isiping, kaya niya sinabing anak niya si Aisa ay para matanim sa isip ng mga ito na hindi na siya available. You are bitch. Bulong nito sa pagalit na paraan. Napaupo siya sa sopa. Iwanan mo na ako at you can keep your charming of me to yourself. Formal ang tono, bagamat tumaas ang kanyang dibdib. Tinitigan siya ng binata pero hindi siya nagangat ng ulo. Ang dahilan kaya ako narito ay dahil gusto kang makausap ni Lolo.
Nasa villa siya, dumating kaninang bago mag-alas 5. Napatingala ang dalaga na sa mga mata pa rin ang galit. Hihintayin kita sa parking area in 10 minutes, sabi ni Daniel at mabilis na lumabas ng apartment. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Jasmina. Wala siyang balak sumama kay Daniel patungo sa tahanan nito, ngunit wala siyang magawa dahil sa kaalamang naroroon si Don Rafael at gusto siyang makausap. Nakabukas na ang passenger's door ng pick-up nang pumasok siya. Tinitigan siya ni Daniel. Minadali ba kita at hindi mo nakuhang mag-make-up? Bakit? Kailangan ko bang mag-make-up sa pupuntahan natin? Malamig? Pasayelo ang tinig niya. I like you better without it. You look like a baby. Ini-start na nito ang ignition ng sasakyan. Hindi na lang siya sumagot. Sumandal siya at pumikit. Kung gaano katagal siya sa ganong ayos ay hindi niya alam. Isang damping halik sa mga labi ang nagpagising sa kanya. Here we are, Sleeping Beauty. Bulong ni Daniel nang paghingay humaplos sa mukha niya. Have I slept? Ngiti ang isinagot ng binata. Sabi nila, reckless akong driver. I almost believe them. Pero nang makatulog kay, may palagay akong nagsisinungaling sila. I'm sorry, I slept on you. Gaano tayo katagal nagbiyahe? 20 minutes. Lumabas ito, umikot sa bahagi niya, binuksan ang pinto at inalalayan siyang makalabas. Sinalubong sila ng ina ni Daniel. Hello, Iha. Nakangiting bati ni Rita, ang ina ni Daniel. Ako nga pala si Rita at ito naman si Jonard, ang aking asawa, sabi ng ina ni Daniel. Tamang-tama ang dating ninyo, nakahanda na ang hapunan, naroon na ang papa sa komedor, sabi ni Jonard. Umalis sa pagkakaupo sa kabisera si Don Rafael nang pumasok sila. Jasmina, Iha! Bati nito. Magandang gabi po. Pagkatapos kumain ay naunang tumayo si Don Rafael. Sumama ka sa akin sa library, Jasmina. May pag-uusapan tayo. Maupo ka, Iha. Make yourself comfortable. Napo rin ito at nagsindi ng tabako. May sasabihin kayo sa akin, sir? It is about your sister, Iha. Napatayo ang dalaga. Si Aiza? Bakit ho? May nangyari ba sa kapatid ko? Nag-alala niyang tanong. Calm down, Jasmina. Naayos ko na ang lahat. 5 days siyang na-confine sa Makati Medical. 5 days? Bakit hindi tinawag ni Manang Minang sa akin? I said calm down. Bumalik sa pagkakaupo si Jasmina. Lumabas na siya kahapon. Sadya kong sinabi kay Minang na huwag ipaalam sa iyo upang hindi ka mag-alala. I have taken care of everything. Kumusta na po ang kapatid ko, sir? Pahigpit niyang tanong. Gusto niyang umuwi ngayon din para makita ito. Mabuti na siya, Jasmina. Ipanatag mo ang iyong loob. May sinabi ang mga doktor na tumingin sa kanya tungkol sa puso ng kapatid mo. Alam mo ba yon? Tumango siya. And that she also needs an operation. Malaki ang magagastos sa operasyon, Iha. Iha, ako na ang bahala sa mga gastusin para sa operasyon at pagpapagaling ng kapatid mo. Pero sa isang kondisyon. Ano po ang kondisyon mo, sir? Kinakabahang agap niya. You marry my grandson, Daniel. Hindi makapaniwala sa narinig ang dalaga. Ano ho? Pakakasal ka kay Daniel, Jasmina. Kalituhan ang gumuhit sa mukha niya. Diba sinabi mo sa akin na wag akong ma-inlove sa kanya? Kalimutan mo na yung sinabi ko sa'yo noon, Iha. Pero bakit? Alam ba ito ni Daniel? Sa pagkakaalam ko, may girlfriend siya ngayon. That will be stopped once you are married. Walang alam si Daniel sa plano ko, pero kakausapin ko siya pagkatapos nating mag-usap, Iha. But why me? Lumambot ang mukha ng Don. You'll make a good wife for my apo, Jasmina. Naguguluhan po ako, hindi ko kayang pag-isipan ang inaalok ninyo, sir. I am only telling you these things, Iha, but I am not giving you a choice. Napaangat ng mukha at tumingin si Jasmina kay Don Rafael. Kung hindi mo tatanggapin ang alok ko sa iyo, paano mo mababayaran ang nagastos ko sa iyong kapatid? Maaari kong ipagbili ang aming bahay at lupa, sir. Nonsense, Iha. What do you have against my grandson, Iha? Umiling siya. Kahit na sinong babae ay hindi magdadalawang isip na maging asawa si Daniel. Precisely, Iha. If and when na gusto mong magpakasal sa ibang lalaki
natitiyak kong mahihirapan kang makatagpo ng isang tatanggapin pati ang responsibilidad mo sa iyong kapatid. Nakadarama siya ng panlulumo sa sinabi ni Don Rafael. Ano na lang ang sasabihin ng apo niyo? Ako ang bahala kay Daniel, iha. Tulad mo ay hindi siya makakatanggi. Ang pagkakaalam ni Daniel ay anak ko si Aiza. Namilog ang mata ng Don. Sinabi mong anak mo si Aiza? Hindi ko maintindihan kung bakit ko nasabi at pinangangatawanan ko na. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng matanda. I think I like this. Wika nito na yumugyog ang balikat sa pagtawa. Hayaan mong yun ang mananatili sa isip ni Daniel, iha. Hayaan mong siya ang makakatuklas ng totoo sa sandaling makasal kayo. Pinamulahan siya ng mukha ng ibig sabihin ng Don. Duda akong papayag si Daniel na pakasalan ako. Ang tingin sa akin ng apo ninyo ay masama akong babae. It would be a pleasant surprise, Jasmina. Dito ka na magpalipas ng gabi, iha. Masyadong gabi na para umuwi ng resorts. Maraming silid dito sa bilya. Isang tango lamang ang isinagot niya. Pagkatapos, tinawag si Ginny para samahan siya sa magiging kwarto niya. At pinahiram siya nito ng damit pantulog. Matutulog na sana siya nang may malakas na tinig sa ibaba na tila nagtatalo. Agad ang pagbangon ng kaba sa dibdib niya. Hindi may piliwanag sa kanya ang sinasabi, subalit alam niyang sumisigaw si Daniel. Napabalikwas siya ng bangon nang bumalya ang pinto ng silid niya. Daniel? Naaninag niya ang galit sa mukha nito. Ngayon ay alam ko na kung bakit ka pinapadala dito ni Don Rafael ng lolo ko. Ikaw ang bagong pain sa kanyang laro. Hindi siya makasagot dahil sa takot sa nakikita niya ang galit sa mukha ni Daniel. Bakit ka pumayag na maging tauhan sa larong ito ni Lolo? Ha, Jasmina? Tauhan? Laro? Nauutal niyang ulit sa mahinang tinig. Tinitigan siya nito. Kailan mo na lamang nais niyang ipakasal sa akin? Kailan? Kanina lang. Biktima ka rin ba ng manipulasyon niya? Napahawak sa sariling batok ang binata at tumingala sa kisami. Hindi kita maintindihan? My grandfather is playing God. Ang tagumpay niya sa negosyo ay gusto niyang gawin sa mga tao sa kanyang paligid. Ang buong akala niya ay nagtagumpay siya sa pagpapakasal sa papa at mama, kaya gusto niyang gawin din sa akin. Tumaas ang tinig nito sa pagkakataong iyon. I am not a puppet on string, Jasmina. Marahas nitong baling sa kanya. Gusto niyang pamahalaan ko ang company sa Maynila, pero ayaw ko, gusto ko dito. I love to run free. At ipinain ka sa akin para paamuhin ako. No way, Miss Torres. Mapapaamo niya ang mga toro sa asyendang ito, but no one can put a rope around my neck. Tinititigan muna siya ni Daniel bago pabalyang lumabas sa kanyang silid. Naalimpungatan siya nang muling bumukas ang kwarto niya. Nararamdaman niyang may umupo sa gilid ng kama. Daniel? Bulong niya. Sa ayos nito ay hindi pa ito nakakatulog. Suot pa rin ang damit mula pa kanina. I'll marry you, Jasmina. Formal nitong sinabi. Hindi siya sumagot. Itinaas ni Daniel ang kamay at gently touched her slightly parted lips. Napakurap siya at tuluyang nagising ang diwa. You are very beautiful, Jess. Patuloy ni Daniel. Ang mga daliri nito'y pinaglandas mula sa mga labi niya patungo sa pisngi at pababa sa liig. Hinawakan nito ang liig niya and gently cursed her throat. Napalunok ng laway ang dalaga. Napakaganda mo, patuloy na anas ng binata. Kung konsolasyon mang matatawag yun para sa sarili ko. Hindi kita. Kung anuman ang sasabihin niya'y napigil ng pagbaba ng mga labi ni Daniel sa kanya. Napasinghap si Jasmina dahil kasabay niyon ang pagbaba ng kamay ni Daniel sa dibdib niya. At sa kauna-unahang pagkakataon ay may nakialam sa pribadong bahaging yon ng kanyang katawan. Magkahalong takot at sensasyon ang nadama niya. Napakainit ng mga labi ni Daniel, his tongue seeking entrance, his hand on her breast, maddeningly arousing, at gusto ng katawan niya ang ginagawa ni Daniel, pero hindi gusto ng kanyang isip. Natatakot siya sa maaring kahantungan yon dahil hindi siya pa handa. Nanaig ang kanyang isip, marahas niyang itinulak ang binata at paupong bumangon at sumiksik sa headboard.
Daniel, please! I said, I'll marry you. His voice husky. His eyes are full of passion. Nang muli siyang aabutin ito, ay umiwas siya. No! Mabilis siyang nakalipat sa kabiling gilid ng kama at tumayo. Daniel, please! Hindi mo alam ang ginagawa mo, nasabi niya. Agad ang pagbabago ng anyo ng binata. From passion and desire to anger. My grandfather bought you for me, Jasmina, and I decided to marry you. Surely giving you my name is an honorable gesture para sa isang second-hand bride. And what is it with you? At pumapalag ka ng ganyan? Nahuli ko kayo ni Ruli sa apartment, di ba? And who knows what was going to happen next kung hindi ako dumating. Walang mangyayari kahit hindi ka dumating. Kung mayroon man akong pinagsisihan sa pagkapunta ko dito ay kayong dalawa ng supervisor mo. Both of you are disgusting. Nanlilisik ang mga mata niya. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Daniel. Your supervisor invited himself into my apartment at dahil may anak na ako at wala namang asawa ay malaya niyang inisip that I would be a willing partner in bed. I was trying to resist his overtures nang dumating ka and was even glad of your presence dahil naawat yun ang balak niyang gawin. Pero hindi, mapait siyang umiling. Sa halip, insult me. From one man to another, I've been through this twice in one evening. Hindi yun ang inabutan ko, Jasmina. Huwag kang magsinungaling. May babala sa tinig nito. Ha! Now I'm a liar as well as a bitch? Hindi ko kailangan ang mga insulto mo, Mr. Acosta. Iwanan mo na ako. Galit niyang sabi sa binata. Nagsalita ulit si Daniel. Kinausap ko ang lolo. Bakit ka pumayag na pakasal sa akin, Jasmina? Oh well, that was a stupid question. Sinong babae ang tatangging pakasal sa akin? Your kind has been after me since I went out of my crib. Iyan ang sinabi ng mama plus an added bonus na binabayaran ka ng lolo ko. Do you think you are God's gift to woman, Mr. Acosta? Para sa kaalaman mo, hindi ako pumayag ng bukal sa loob na pakasal sa iyo. Tumaas ang mga kilay ni Daniel. I was blackmailed. Ano ang ibig mong sabihin, Jasmina? I was assigned here nang hindi ko alam kung bakit at wala akong mapagpilian dahil mawawalan ako ng trabaho at kailangan ko ang trabahong ito sa ngayon dahil kay Aisa. Your daughter? Tumango siya. Nagtatrabaho ka sa kumpanya namin sa Maynila? Yes, under probation. Hindi ko gustong iwan si Aisa dahil may sakit siya. Isang matandang kasama lang ang naroon ngayon pero wala akong mapagpilian. Marahang nagmura si Daniel. Patalikod. Your parents? Tanong nito. Wala na sila. Nabasag ang tinig niya sa pagsabi niyon. Surely, hindi na ang trabaho mo ngayon ang ginamit sa iyo ng lolo. You have so many talents at maganda ka. Maaring sa unang nakikipag-usap sa iyo ang lolo ay nabigla ka pero hindi sa pagkakataong ito. A second threat on your job will not be as effective as the first time. You are right. Hindi na ang trabaho ko ang ginamit niya. Kung iyon lang ay hindi siya makakalusot. But my daughter is involved. She was hospitalized for 5 days nang hindi niya ipinaalam sa akin. At ipinaliwanag niya kay Daniel ang kalagayan ni Aisa. Damn the man, usal ni Daniel. Kilala nito si Rafael. Gagamitin ng matanda ang lahat, masunod lamang ang gusto. Ulila si Jasmina, may anak at nangangailangan. Sama-samang damdamin ang pumuno sa dibdib ni Daniel para kay Jasmina. Hindi lamang matukoy ng binata kung ano yon. Pero huwag kang mag-alala, Mr. Acosta. I also have changed my mind. May palagay akong hindi naman siguro gaanong mabigat ang suliranin tungkol sa anak ko. Pero tuso, si Don Rafael, ipinamukha niya sa akin ganun. He made feel so helpless. Meeting you both compounded my problems. Siguro ay may mga charitable institutions na maaaring tumulong kay Aisa na walang hinihiling kapalit at yung ginastos niya sa ospital ay problema na niyan dahil hindi niya ipinaalam sa akin. I'll pay it back on installment basis. You can tell your grandfather, Mr. Acosta, na hindi ako magpapakasal sa iyo. Ang gusto ko lang ay makaalis na sa lugar na ito at kalimutang nakilala ko kayong maglolo. Matigas niyang sinabi. Matalim ang mga matang nakatitig sa kanya si Daniel. Nasaling ang pride sa pagtanggi niya.
Ikinalulungkot kong sabihin huli na para sa pagbabago mo ng desisyon, my future wife. Pakakasal tayo in 1 week's time sa ayaw mo't sa gusto. Hindi mo ako mapipilit ninyong maglulo. You must be kidding. Kahit kalat ka rin kita patungong simbahan ay gagawin ko. Huwag kang mag-alala dahil sa sandaling mailipat ng lulo sa pangalan ko ang buong hasyenda ay magiging malaya ka na. Anong ibig mong sabihin? Buong buhay ko ay pinaniwala niya akong sa akin ipaubaya ang hasyenda. Hindi ako interesado sa mga korporasyon niya sa Maynila. Pero akin ang hasyendang ito. Dito ako ipinanganak at lumaki. Kaninang sabihin niya sa akin gusto niya akong ipakasal sa iyo ay nagalit agad ako at pinanhik kita. Pero nang muli ko siyang kausapin para tanggihan ang sinasabi niya, ay ginawa niya sa akin ang ginawa sa iyo. Ginamit niya ang asyenda para pumayag akong pakasalan ka. Hindi niya ako aalisan ng mana, subalit mawawala sa akin ang buong pamamahala sa asyenda. Pwede ka namang tumanggi dahil may anak ako. Mas mahalaga ang asyenda sa pagkakataong ito. So be ready, my future wife. Pakakasal tayo sa lalong madaling panahon. Pagbibigyan natin si Rafael sa nais niyang mangyari at pag nasa pangalan ko na ang buong asyenda, we can seek annulment. Sa pangalan lamang ang kasal natin. Sa pangalang lamang, you won't impose your authority as your husband. Patuyang umiti, ito. Unless you want me to, my dear. Pero kung hindi, do not expect me to remain faithful. Some women are standing at bay. Brutal nitong sabi. Pinamulahan siya ng mukha. Pero sa palagay mo ba ay papayag si Don Rafael sa nais mong mangyari? I mean, this womanizing around. Kanina nang mag-usap kami ay matigas niyang tiniyak na ihihinto mo yon sa sandaling makasal tayo. Kung ganun, you, my wife, will fulfill your obligation to me as your husband. Pinamulahan ng pisngi si Jasmina. Daniel, kung pamulahan ka ng pisngi parang gusto mong isiping wala kang karanasan. Kung nagawa mong ipagkaloob ang iyong sarili sa isang lalaking hindi ka pinakasalan, bakit hindi sa legal mong asawa? Hinigpitan nito ang hawak sa mukha niya at unti-unting inilapit ang sariling mukha. Bitiwan mo nga ako, Daniel. Walang mawawala sa iyo, Jasmina. Tinitiyak ko sa iyong mahusay akong lover compared to that damn father of your child. I hate you, Daniel. Ngumisi lamang ang lalaki. Hindi ka na magre-report sa hotel. Ipakukuha ko ang mga gamit mo at ipadala ko rito. At akma itong lalabas ng silid nang tawagin niya. Nilingon siya nito. Gusto mo bang gawin natin ang honeymoon ng mas maaga? Nakangising tuya nito. Don't you think I am entitled to one request? Kahit pa marami, my dear, hanggang kaya kong ibigay. Gusto kong narito si Aiza, iyon lang, Daniel. Nagdilim ang mukha ng binata. Sandaling nag-isip. Makikita ng mga tao ko ang anak ng ibang lalaki sa asyendang ito. Araw-araw kong makakasama ang anak ng lalaking nagsamantala sa kabataan mo. Mariin nitong sinabi. But you can have your wish, Jasmina. I guess your daughter was part of the bargain or else you won't be marrying me. Dito siya titira sa bahay ko. Biglang gumaan ang dibdib niya. Salamat, Daniel. Kinabukasan ay pinasundo ni Daniel, si Aiza at si Manang Minang sa pamamagitan ng helikopter ng kampanya. Nilalaro ni Jasmina ang mag-iisang taon niyang si Aiza. Masuyo niyang dinampian ng halik sa noo si Aiza. Alam mo bang kamukhang-kamukha kita, darling? Yes, you look alike. Ani ni Daniel na nakatayo sa may hamba ng pinto. Kanina ka pa ba dyan? And both of you are pretty, sabi ni Daniel. Maraming salamat, Daniel. Ganon din sa pamilya mo sa pagtanggap ninyo sa akin at kay Aiza. I want to kiss you, Jasmina. Namilog ang mga mata ng dalaga. Nathaniel? If you want to show your gratitude, make it a kiss. At bago pa siya makakilos, ay kinulong na siya sa mga bisig nitot si Niel ng halik. Bumaon ang katawan niya sa malambot na kama dahil sa pagkakayakap na yon ng binata. Matagal silang naghalikan bago ito huminto, subalit hindi inilayo ang mga labi sa mukha niya. His hand cupping the back of her head na tila siya makakawala. His tongue testing the contour of her slightly parted lips. Are you going to deny me this, Jasmina? After we are married? Pabulong na tanong ni Daniel. Hindi siya sumagot.
She is melting under his touch and kisses, na tila cotton candy sa ulanan. Alam ba ng lalaking ito kung ano ang epekto nito sa kanya? Isang tikim ang parihong nagpalingon sa kanila sa pinto. Si Don Rafael ang pumasok, his eyes glinting with pleasure sa dinatnang eksena. Next time, close the door, mga apo. I'm sorry to interrupt, pero kailangang makausap kita, Daniel, para sa gaganaping kasal ninyo. At muling tumalikod, kinabig ng marahan pasara ang pinto. Alam mo ba kung gaanong kontrol ang ginagawa ko sa sarili ko ngayon, ha? Just, wika nito sa tinig na puno ng passion, his breath fanning her face. I'm glad you can control your lust, Daniel, mapanuya niyang sabi. Hindi ko alam kung ano ang itatawag at iisipin ko sa iyo, Jasmina. Sa mga pagkakataong hinahalikan kita ay hindi ka gumaganti. I can feel you shiver under me. I can feel the fire I kindled in you. It's more on an experience, pero impossible yun. Did not your lover teach you the act of love? Or did he just took your innocence without so much consideration and lead you into motherhood? Galit na tiningnan niya ito. With your broad experience when it comes to your so-called act of love, Mr. Acosta. Hindi ako nagtataka kung sa tuwing hahawakan at hahalikan mo ako ay nasa ilalim ako ng pagsusuri. Do you have methods, senor? Every time you have sex with your woman, do you rate them afterwards? Mabilis siyang tumayo. Marahil ay isa kang mahusay na artista, Jasmina, and this is one of your acts to intrigue me, to make me desire you more. Pero tinitiyak ko sa iyo na ilalabas mo ang apoy na itinatago mo sa iyong katawan at hindi na magtatagal yun. Makalipas ang isang linggo ay kinasal sila sa hardin ng Villa. You are so very lovely, Iha, ani ni Rita, na tinulungan siya sa pag-aayos. Isang ngiti lang ang isinagot niya sa mama ni Daniel. Sana'y maging maligaya kayo ni Daniel, anuman ang dahilan ng madaling pagpapakasal na ito. Malungkot na tinitigan niya ang babae. Hindi kaila sa inyo ang dahilan kung bakit kami magpapakasal ni Daniel. Tumango lamang si Rita. Ang kaligayahan ay nasa tumitingin at nagdadala. You have tied the wildest of the Acosta, darling. And that is my son. But please, do not try to change and tame him. Mabibigo ka lang. Some women are foolish enough to mold their men into their own ideals and fantasies. Huwag mong gawin kay Daniel yun, Iha. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Jasmina. Hello there! Si Melaine na may bitbit na malaking regalo. What a beautiful day for a beautiful bride. Hihintayin ko kayo sa labas, Jasmina, Melaine, ani ni Tita Rita bago tumalikod. Isang halik ang ibinigay ni Melaine kay Jasmina. I'm so happy for you, Jasmina. But what made you lie para sabihin kay Daniel na anak mo si Aisa? Nagulat siya. Alam mo, sinabi ni Don Rafael sa iyo? Umiling si Melaine. Naroon kaming mag-asawa sa conference room nang una kang kausapin ni Lolo. I really oppose his manipulations, Jasmina. Pero siguro sa mga sandaling ito ay kilala mo na ang Lolo. Sino pa ang nakakaalam? Just me and Mike. I'm sorry, Jazz, but if it's any consolation, ay mabuting tao ang pinsan ko. Sometimes annoyingly protective. More or less tulad siya ng asawa ko, except that Mike is tamer and mellower. Siguro dahil bata pa si Daniel, he's spoiled and carefree. Kahapon ay napuna namin ni Mike ang lihim ninyong sulyapan sa isa't isa ni Daniel. Pag hindi nakatingin ang bawat isa, it is a good start. If you don't hate my cousin, then you must love him. Daniel is attractive, Melaine, and I am attracted to him. Pero iba ang atraksyon sa pag-ibig, Melaine. Makahulugang umiti si Melaine. Love is very strange emotion, darling. Bahala kayo ni Daniel na hanapin yon sa isa't isa kung wala pa man. Naabutan niya sa baba si Don Rafael na nakatingin sa portrait ng namayapang asawa. Isang choker na yari sa gold at may mga emeralds sa harapan ang ibinigay nito kay Jasmina. Hindi makaapuhap ng sasabihin ang dalaga. Inalis ng Don ang lock at inilagay sa liig niya. Pag-aari ito ng aking pinakamamahal na asawa, Jasmina. Daniel ang magmamana ng asyenda na ito, Iha, at siya rin ang may karapatan nito bilang panganay na apong lalaki. You will grace this house bilang asawa niya. Labis na po ito, Don Rafael,
Ang pagpapahintulot ninyo na makasama ko si Aiza dito ay sapat na nakabayaran. Regalo ito, Jasmina, hindi ito bayad. Walang katumbas na halaga ang choker na ito ng aking asawa. I'm sorry, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Maraming salamat sa inyo, Don Rafael. Apologetic ang tinig niya. Lolo na ang itatawag mo sa akin ngayon, Iha, at huwag mong alalahanin ang kapatid mo. She brought happiness and sunshine in this house. May afeksyon ang tono nito sa pagtukoy kay Aiza. Tayo na sa labas, Iha, oras na. Sinulipan nito ang grandfather's clock sa sulok ng sala. At gusto kong pasalamatan ang pagkakataong ito na tayuan ang paghatid sa iyo bilang kahalili ni Dante. Bahagyang kumirot ang dibdib niya sa pagkakabanggit sa pangalan ng ama. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, subalit sinikap niyang pigilin. Kasabay na magtugtog ng organ na pinatugtog ni Rita ay lumakad si Jasmina patungo sa naghihintay na si Daniel. Lahat ay nananabik na masilayan ang mapapangasawa ng susunod na boss ng asyenda. Jasmina justified them all, beautiful and elegant, walking down the aisle like a dream. Tila siya lumulutang sa ere. Hindi niya napapansin ang mga tao na nakapaligid sa kanya. Ang mga mata niya ay na kay Daniel na makisig sa suot nitong magandang barong Tagalog. Thank you, bulong niya sa matanda at dinampian ng halik ang pisngi nito matapos siyang maihatid sa altar. I love you as I love my own self. Cherish and protect you, and only this will do us part. Vows ni Daniel. When he kissed her, it was longer than necessary. Marami ang bumabati sa kanilang kasal. Subalit, isang hindi inaasahang well-wisher ang dumating. Nakisiksik sa karamihan at lumapit, si Rowan. Congratulations, Daniel! Ikinawit nito ang braso sa liig ng lalaki at humalik sa labi. At tila napigil ang paghinga ng mga naroroon. Thank you, Rowan. Nang ibabaw ang tinig ni Daniel. Kay Jasmina naman tumingon ang babae. Lungkot, galit at pait ang pinagsamasamang naninag niya sa mukha nito. Congratulations! Kinamayan siya ni Rowan. Nahuli mo ang pinakamailap na agila sa bahaging lupa na ito. Paano mo ginawa iyon sa sandaling panahon lang? I did not use rifles and bullets, neither knife. I climbed the eagle's nest. That's how. Malamig niyang tugon bagamat gusto niyang maawa kay Rowan. Tumawa lamang si Daniel sa sinabi niya kay Rowan. Mahusay kang sumagot, bulong ni Daniel habang patungo sila sa mahabang misa. Kailangan ko yon when meeting one of your women. Muling bumulong si Daniel. I'm giving you my promise today that they are now the things of the past. Hindi na hinintay ni Daniel na maubos ang mga tao. Hinila nito ang asawa patungo sa nakaparadang sasakyan. Binuksan ang passenger seat at pinapasok si Jasmina. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ni Jasmina. Tutuloy tayo sa hotel. Pinaandar nito ang ignition. Anong gagawin natin sa hotel? Daniel. Everybody is expecting us to have our honeymoon, Jasmina. Kailangang makita nilang ganun ang gagawin natin. Hindi ba natin yun magagawa sa villa? Malalaman ng mga katulong na magkahiwalay ang kwarto natin. Kahit na nga ba extension yun ng silid ko. Isa pa, gusto kong patunayan sa lolo na mabuti ang resulta ng ginawa niya para madaliin niya ang paglipat sa pangalan ko ng buong asyenda. Ilang araw tayo doon? At paano ang mga gamit ko? Nasa likod ang mga gamit mo. Ipinahanda ko na kanina kay Manang Minang. Maaari tayong tumagal ng ilang araw sa resorts. Kalmanting wika ni Daniel. Behave, Jasmina, pagkaharap natin ang mga empleyado. Ano sa palagay mo ang iniisip ng maraming tao sa pagpapakasal mo sa isang tulad kong may anak? Do not worry about it, my dear. Alam ng maraming tao na pinakasalan kita upang tuparin ang isang honorableng obligasyon na matagal ko nang dapat ginawa. Nawala ang ngiti sa mga labi niya. Iniisip ng mga tao na anak mo si Aiza sa akin? Unfortunately, matabang nitong sagot. Kaya sa puntong iyo'y medyo nasalba ang pride at pagkalalaki ko. Did it really matter so much na anak ko si Aiza? Mahinang tanong niya. Malakas na nagpreno si Daniel at napahawak siya sa dashboard ng pickup. Nanlilisik ang mga matang tumingin sa kanya si Daniel. I have nothing against Aiza. Ang nakakasakit isipin ay ang may ibang lalaking nauna sa asawa mo. Ganun ba yun?
Huwag na nating pag-usapan yan. Sinikap kong kalimutan at alisin sa isip ko yun. Muli nitong pinatakbo ang sasakyan. Don't just stand there, Jasmina. Natila katuod. Tinalo mo pa sa ikinikilos mo ang isang tunay na virgin bride sa unang pagkakataong magkasarilinan sila ng groom. Tudyo nito. Tinungo ang aircon at binuksan. At ano ang gusto mong gawin ko, ha, Daniel? Yakapin at hagkan ka tulad ng ginawa ni Rowan? Leave Rowan out of this. Pero ang yakapin at hagkan ako ay hindi masama considering that you are my wife now. Dinampot ito ang interphone, dumayal sa baba at nagpa-reserve. You married me, and so, now, you are my wife. Hindi ko gustong magpakasal sa iyo. You asked me to marry you. Isang nang-uuyam ng ngiti ang ibinigay ni Daniel. I did not ask, I demand. Wika ni Daniel. Lumapit si Daniel sa kanya. Kinawit nito ang daliri sa choker na suot niya. My grandfather's precious emeralds. Talagang ipinagkaloob sa iyo ng lulo ang lahat ng karapatang maging reyna ng Villa. Pinalis niya ang kamay ni Daniel. Hindi ko hiningi ito. Hindi ko gustong tanggapin. Hindi ako nagrereklamo. It suits you. At bilang asawa ko ay dapat lamang na ibigay ito sa iyo. Iiwan ko ito sa iyo once our marriage is annulled. Napansin niyang parang napakabigat bigkasin ng salitang iyon. Tumitig si Daniel sa kanya. This is our wedding day, my dear. Huwag nating pag-usapan ang annulment. It was your idea anyway. You suggested it. Walang broken marriage sa pamilya, Jasmina. Masasaktan ang mga magulang ko. Gustong lapitan ni Jasmina si Daniel. Sabihin ditong hindi niya anak si Aisa at hindi naman niya gustong makipaghiwalay kung sakali. Pero napipigil siya ng mga pananakit ng loob at insultong sinasabi sa kanya ni Daniel. Can we be friends? Suhestyon niya in a very soft voice. Ngumiti si Daniel. Totoong ngiti. Nilapitan siya nito. Iyan ang pinakamagandang sinabi mo mula kanina, my dear. And yes, we've never been friends. You were always rude. Let's dine and dance sa ibaba. Nagpa-reserve ako ng misa. Binuksan nito ang closet at kumuha ron ng maong at polo shirt. Bahagyang napanatag ang dibdib ni Jasmina. Hinubad niya ang damit pagkasal. Pagkatapos ay pumasok ng banyo at nag-shower. Nasabungad na siya ng hagdan nang makitang hindi nag-iisa si Daniel. Naroon si Rowan at intimate na nag-uusap ang dalawa. Hindi niya mapagpasyahan kung bababa o babalik sa silid nang biglang may humawak sa braso niya. Ruli, lingon niya dito. Binabati kita, Jasmina. Seryosong sabi nito na inilahad ang kamay. Binigla mo talaga ako. No wonder galit na galit ang anyo ni Daniel nung abutan tayo sa apartment. I'm sorry, Rolly. Hindi ko gustong magpaliwanag. Muli siyang lumingon sa ibaba. Naroon pa rin ang dalawa. Si Rowan ay nakasabit na ang mga braso sa liig ni Daniel. Huwag mong intindihin si Rowan. She is a sore loser. Isa pa, hindi naman talaga seryoso sa kanya si Daniel. Konsula ni Rolly sa nakikitang inis sa mukha niya. Salamat, Rolly. Hinawakan niya sa braso ang binata. Noon tumingala si Daniel at nakita ang ginawa niya. Sige na, Jasmina, nahiya akong lapitan ngayon si boss dahil sa nangyari sa apartment. And seeing his face now won't do me good. Bumitiyaw ito mula sa pagkakahawak niya at tumalikod. Ano ang kailangan ng supervisor ko sa iyo? Ani ni Daniel. Binati lang ako. Si Rowan, ano ang ginawa niya dito sa resorts? Sinusundan ka ba niya? Ganting tanong niya in an equal tone. Inakbayan siya ng lalaki. Halika na nga. Huwag na nating sirain ang trust nating dalawa. Pumasok sila sa bar. Tahimik na uminom si Jasmina habang itinuon ang mga mata sa paligid. Alam niyang pinagmamasdan siya ng asawa at sinisikap niyang huwag mailang. Let's dance. Daniel was holding her so close. Sinasabayan nito ang musika na tila nagma-1. Relax and hold me. Bulong nito. Sinikap niyang mag-relax at tinihilig ang ulo sa dibdib ng asawa. Katapos ng tugtog, inakay siya nito pabalik sa upuan. Walang kibong dinampot niya ang kupita at tahimik na uminom. Why are you so tense? He asked softly. Ganon ba ako? Marahang tumawa si Daniel. Never in my wildest dreams that I will be confused and intrigued with a woman at asawa ko pa. But then, hindi naman normal ang paraan ng pagkakakilala natin, diba? I agree with you. Mahinang sagot niya. Ang buong akala ko'y kapisado ko na ang mga babae sa pangkalahatan.
Pero mula nang makilala kita'y marami na akong hindi naiintindihan. Kung hindi dahil sa presensya ni Aiza ay gusto kong isiping wala ka pang karanasan. Biglang dumating si Ruan. Pwede ba kaming magsayaw ng asawa mo, Jasmina? For old time's sake, wika nito. Sure. Hindi niya maintindihan ang titig na ibinigay ni Daniel sa kanya. Was he reluctant to dance with Ruan? Bago pa niya nasagot ang sariling tanong, ay pumagitna sa bulwagan ang dalawa. Naroon ang seduction sa mukha ni Ruan. Ang asawa naman niya ay nakangiti at sinasabayan ang paraan nito sa pagsayaw. Lumingon si Daniel sa kanya at kinindatan siya. Hindi niya kayang tingnan pa ng matagal ang dalawa. They can dance to their heart's content for all she cares, and to hell with them if they chose to end up in bed. Walang nakapansin sa pagtayo niya at paglabas sa disco house. Tinalunton niya ang daan patungo sa kwarto nila. Ibinagsag ang bags sa tukador at naghubad. Kinuha mula sa malita ang pantulog. Bigla siyang natilihan nang makitang manipis ang night dress na inilagay ni Manang Minang. Pagkuway nagkibit balikat siya. Natitiyak niyang hindi na papanhik ang kanyang asawa. Hindi na nito aaksyahin ang oras sa kanya kung naroon si Ruan. Pagkatapos magalis ng make-up at maglinis ng katawan, ay pinatay niya ang ilaw at binuksan ang lampshade. Hindi niya gustong isaksak sa isip ang gagawin ng dalawa pagkatapos. Narinig niya ang pagtunog ng doorknob. Inilak niya yon. Bigla siyang napabangon nang bumukas ang pinto at pumasok si Daniel. Walang kibong muli nitong isinara ang pintuan at inihagi sa sofa ang susing hawak. Bakit ka umalis? Hindi mo na ako kailangan doon. Hindi pa tayo naghahapunan. Gusto mo bang magpadala ako ng pagkain dito? I'd rather rest. Then rest it is. At nagsimula itong magtanggal ng kasutan sa harap niya. Saan ka matutulog? Saan ba dapat? This is my room and this is our wedding night. Inihagis nito ang jeans sa ibabaw. Hindi maaari, Daniel. Tuluyan na siyang napabangon. Nalimutan niyang manipis ang kanyang suot. Alright, pwede ko sigurong gamitin ang apartment ko sa ibaba. Alam niyang she's acting stupid. Akma siyang tatayo upang magbihis nang mahagip ni Daniel ang braso niya at ibinalik siya sa kama. Tigilan na natin ang larong ito, Jasmina. It bores me. Hindi mo inasahang hiwalay tayo ng tulugan sa gabing ito. I was expecting that considering what? Agap ng lalaki. Asawa kita. Legal, ikinasal tayo kaninang alas 3 ng hapon. Tungkulin mong ipagkaloob sa akin ang obligasyon mo bilang asawa ko. Kung 6 ang gusto mo, hindi mo dapat iniwan si Ruan. Angil niya sa pagsisikap na galitin ang asawa at iwan siya. What? Humigpit ang hawak ni Daniel sa braso niya. Ikaw ang asawa ko, tapos gusto mong sa ibang babae ako magpalipas ng magdamag? Ano? Halos ganun na rin naman ang ginagawa ninyo kanina Nagsisilos ka ba? Kaya ka umalis sa misa natin kanina? Marasyang hinihiga nito, pinning her arms over her head. Napapikit at napangiwi siya sa pagbalya na iyon ni Daniel. Sinasaktan siya nito. Magsabi ka ng totoo, Jasmina. Nagsisilos ka ba kay Ruan? Matigas ang tinig nito na tila siya nasa ilalim ng 3rd degree. Daniel, please! Nasasaktan ako! Nagsisilos ka ba kay Ruan? Ulit nito. Iwan ko, aniya, nalitong-lito. Hindi ko alam. Hindi ko naiintindihan. Nalilito at natatakot ako sa iyo. Tila pa histerya niyang sinabi. Lumambot ang mukha ni Daniel at binitiwan siya. Tinitigan siya nito. Maya-maya ay bumaba ang mga kamay nito sa strap ng nightgown niya at ibinaba mula sa mga balikat niya. Daniel, please! Pakiusap niya na gumaragalgal ang tinig. Hindi malaman ni Daniel kung matatawa o maiinis sa kanya. Anong klaseng lalaki ang unang nakatagpo ni Jasmina? Nagigting ang mga bagang nito sa naisip na iyon. Tuluyang ibinaba ang pantulog niya. Napahugot ng hininga si Daniel sa kagandahang nasa harapan nito. Hindi malaman ni Jasmina kung paano tatakpan ang sarili niya. Mahigpit niyang ipinikit ang mga mata. Nakalimutan nang isiping pinaniwala niya si Daniel na may anak siya. Init ng mga labi ni Daniel ang bumababa sa kanya. Tasting her lips with his tongues from one corner to another. His kisses are gentle at first, then possessively, then withdrew his lips as if teasing her. Kiss me back, love. Bulong nito kasabay ng pagbibigay ng gentle bite sa earlobe niya.
Napasinghap si Jasmina sa ginawa ng asawa, lalo na nang maramdaman niya ang kamay ni Daniel sa dibdib niya, softly cupping her breast. Malamig ang air conditioner, pero pakiramdam niya ay nag-aapoy ang paligid at nasusunog siya. May mga spark ng kurente sa bawat daanan ng mga kamay ni Daniel. His lips traveled down to her breast and tenderly nipped. She moaned softly. His hands seemed to burn across her body as they touched and cursed her. His tongue and lips tantalizing, his hands tormenting. She gasped aloud in pure pleasure. On her own accord, she was responding, kissing him, touching him, wanting him, and loving him. Sa ginawa niyang pagtugon, Daniel became wilder and a little bit savage. Subalit, lalo lang itong nagdagdag sa sensasyong nararamdaman ni Jasmina. His fire matches hers. He was not gentle when he took her, not expecting her innocence. Jasmina felt the sharp of pain, pero pinilit na huwag mapasigaw. Tinitigan ni Daniel ang asawa. He could see the small searing of pain across her lovely face. He styled his movements and allowed her to adjust. He wanted her to give all the time to accept his masculinity and not wanting to cause more pain. Pero hindi nito kayang magpigil ng matagal nang maramdamang gumalaw ng marahan si Jasmina. It was an aching pleasure. He was gentle this time, and he had never felt so complete. Sa sarili, inaming walang ibang babaeng nagpadama ng ganito. So close to this trembling peak of ecstasy. Nagmulat ng mga mata si Jasmina. Hindi siya makakilos. Nakayakap sa kanya ng mahigpit si Daniel at tulog na ito. Nilingon niya ang alarm clock sa tabi ng night lamp. Alas 4:30 ng madaling araw. Sa pagsikat ng araw, paano niyang haharapin si Daniel? Maingat niyang inalis ang kamay ng asawa. Pagkatapos ay marahang bumangon at nagbihis. Huminga siya ng malalim at maingat na binuksan ang pinto. Gusto niyang abangan ang pagsikat ng araw sa tabi ng dagat. Baka sakaling magdala ito ng bagong pag-asa. Nang magising kinaumagahan, si Daniel ay nag-iisa na lang ito. Jasmina, tawag nito. Nang walang sumagot ay mabilis na bumangon at sumilip sa banyo. Wala rin ang asawa. Tutop ang noo na pilit ibinalik sa isip ang pangyayari kagabi. Napasulyap ito sa bidings. Naroon ang katunayang hindi ito nananaginip. Ang bahid ng dugo sa kumot. Seen my wife? Tanong nito sa empleyado sa resepsyon. Kaninang mag-alas 5 po sir, ay may tawag sa kanya galing sa asyenda. Ililipat ko na po sana sa silid ninyo ang tawag nang makita kong bumaba sa hagdan si ma'am. Pagkatapos po ay nagpahatid siya sa driver natin patungong asyenda. Hiningi ni Daniel ang susi ng sariling sasakyan sa empleyado at madaling lumabas patungo sa parking area. Wala pang 15 minutos ay narating na nito ang villa. Halos umuga ang pinto sa lakas ng pagbalya ni Daniel. Nasaan ang asawa ko? Daniel! Nasaan si Jasmina, mama? May 10 minuto na silang nakaalis, anak, kasama ang lolo mo at si Minang. Sakay sila ng helicopter. Hindi mo ba alam? Anong hindi ko alam, mama? Galit na ang tono ni Daniel. Magdamag na nagligalig si Aisa, iho, hindi na kami tumawag sa inyo kagabi dahil baka naman ordinaryong pamimirisyo lang dahil sa pagod. Pero nitong madaling araw na ay nahihirapan ng huminga ang bata. Puno ng pag-alala si Rita. Gusto kong sisihin ang sarili ko. Napagod ng husto si Aisa kahapon. Dahil sa kasiyahan ay nalimutan naming lahat na may sakit ang bata. Niyakap ni Daniel ang ina. She will be all right, mama. Alo nito sa ina. Ngunit nasa asawa ang isip. I'm taking today's flight patungong Maynila, ma. Alas 10 ng umaga ay nasa Manila Airport na si Daniel. Nagtaksi ito patungong company. Daniel! Tawag sa sekretary ng kanyang lolo. Katatawag lang ng lolo mo, patungo na siya rito. Please help me to call Makati Medical. Itanong mo kung doon dinala si Aisa Torres, utos ni Daniel. Ang kapatid ni Jasmina? Yes, my wife's sister. Sila ang sakay ng chopper. Nakasulat dyan ang room ng bata, Dan. Anything else? Yes, please. Dalhin mo sa akin ang file ng asawa ko. Wala ba siyang kamag-anak dito? Andrea? Her father worked for us for more than 7 years until his death 5 months ago. Sagot ni Mrs. Delara at pagkatapos ay ngumiti. Use the computer, Dan.
Nandyan lahat ang gusto mong malaman. How the hell do I know how to operate that damn machine? Pinaimbestigahan siya ng lolo mo bago ipinadala sa resorts. This file is confidential. I choose your wife, Danielle, for all the goodness reasons. Nakaupo sa gilid ng hospital bed si Jasmina at pinagmasdan ang kapatid. Kalmante itong natutulog gayong kaninang madaling araw ay hirap na hirap huminga. Lumingon siya nang maramdamang bumukas ang pinto. Danielle, napatayo siya. Sunod-sunod ang tahip ng dibdib. Gusto niyang takbuhin ito at yakapin, pero naunahan siya nito. Niyakap siya ng mahigpit ni Danielle. Kung hindi dahil kay Aisa ay mapapat kita sa ginawa mong pag-alis ng walang paalam. Danielle! Tumingala siya at sinalubong ang mga labi ng asawa ng hagkan nito. Marahas at masidhi ang halik na iyon. Pinukaw ng halik na iyon ang sensasyong dulot ng nagdaang gabi. Nalimutan ni Jasmina kung nasaan sila. Gumanti ng masithing yakap at halik. You witch! Don't do that to me. Baka malimutan kung nandito tayo sa ospital. You started it, nahihiyang sagot niya. I love it, darling, when you kiss me like that. I love the way you responded to my lovemaking last night when you wantonly desired me. Masayong itinaas nito ang mukha niya. Why all the lies, darling? Pumurmal si Jasmina. Hindi ko alam kung ano ang motibo ni Don Rafael nang ipadala niya ako sa resorts. Kailangan namin ni Aisa ang dagdag na sweldo ko. Then he warned me about you, telling me not to fall in love with you or I will end up with broken heart or getting myself pregnant. Nagalit ako. I said he was overrating you. Was not he? Amused na tanong ni Danielle. You were so attractive that even when you were so arrogant, I can't help myself thinking about you. And presented your sister as your daughter to put off unwanted admirers? Dugtong ni Danielle. It did not serve the purpose. I received insult instead. I did not mean to insult you, darling. Nagagalit ako sa pribilehiyong ibinigay sa iyo ni Rolly nang bigyan kanya ng sulong pinto dahil nagsisilos ako. Nagsisilos ako sa unang lalaking sa palagay ko'y unang umangkin sa iyo. Nagagalit ako sa rudeness mo sa akin, gayong bus mo ako. Dahil doon ay nag-isip ako ng masama na baka mayroon kayong relasyon ng lolo ko. Pero hindi mo gusto magpakasal sa akin dahil sa akala mo hindi ako malinis. I hated my grandfather's manipulations. Nahahati ako sa maraming damdaming dulot mo sa akin nung una pa lang na makita kita. Idagdag pa ang tradisyon ng pamilya pero tinanggap kita. Tinanggap ko si Aisa. Dahil lamang sa Shinda, mapait niyang sagot. Marahil at naging paraan yun para pakasalan kita. But I love you, Jasmina. Walang ibang babaeng gumulo sa isip at pagkatao ko ng ganun kundi ikaw. Puno ng emosyon ang tinig nito. Mapait siyang umiling. Don't lie, Danielle. It hurts terribly. Damn you, Jasmina. Nagsasabi ako ng totoo. Paniwalaan mo ako. Halos yugyugin na nito ang mga balikat niya. Dahil ba sa napatunayan mong malinis ako at mapapasa iyo pa ang asyenda? Naipagkaloob ko na ang sarili ko bilang asawa sa iyo. You don't have to sugarcoat it by telling me you love me, Danielle. Napahikbi siya sa bahaging yon, subalit sinikap na hindi mapaiyak. Hindi ko alam pakikitunguhan ang damdamin ko sa iyo, Jasmina, at lalong hindi ko alam pakikitunguhan ang isang tulad mo. I'm completely at loss pagdating sa iyo. I could not even express myself well. Ang masasabi ko lang sa iyo ngayon ay nasasaktan ako dahil hindi kita mapaniwalang mahal kita, na iniibig kita. When you took of annulment yesterday, ay gusto kong magalit sa iyo. When I spoke our vows that only death will do us part, ay binigyan ko ng diin upang iparating sa iyo ang nasidibdib ko. Humakbang palabas si Danielle. Uuwi ako ng asyenda ngayon at kahit na ano pa ang sasabihin mo, ay hindi ako papayag na mawala ka sa akin, Jasmina. Hihintayin ko kayo doon ni Aisa, and I'm warning you, uuwi ka ng asyenda. Wala na ang asawa ay nakatitig pa rin sa pinto si Jasmina, nakadama ng pag-asa. 3 araw pang nanatili sa ospital si Aisa bago ito pinayagang ilabas ng ospital. Nasa opisina si Don Rafael ng araw na ihatid sila ng helikopter pabalik sa asyenda. Mag-usap kayong mag-asawa, iha, sabi ni Don Rafael. Nagpapahanap ng bahay na bibilhin ang asawa mo dito sa Maynila and he is giving up the asyenda. Hindi ako makapaniwalang gagawin ng apo ko yun.
Do you really want to hand him over the hacienda, senyor? Of course, iha. Naihanda na ng abogado ko ang mga papilis, subalit ipinahold ni Daniel. Ano ang problema, Jasmina? Nag-alalang tanong nito. Walang problema, senyor. Tumayo siya. Sasama ba kayo pabalik sa hacienda? Hindi muna, iha. Maraming nabinbing trabaho dito. Sige na kayo. Inawaran niya ng halik sa pisngi ang matanda. Napalingon sa itaas ng hotel si Daniel nang marinig ang chopper. Sakay ba nito ang asawa ko? Tanong ng isip niya. Abot-abot ang agam-agam sa dibdib. Muli nitong ibinalik ang tingin sa dagat. Daniel! Lumingon siya at nakita si Jasmina na nagmamadaling bumaba mula sa hagdanang bato papalapit sa kanya. Gumiti si Daniel at inilahad ang mga kamay. Patakbong yumakap sa asawa si Jasmina. Iniangat siya nito mula sa buhanginan at inikot. I love you and I miss you, Daniel. Siniil siya nito ng halik. Hindi alintana ang ilang guest ng hotel resorts na naroon din sa bahagi ng dagat. Matagal pinakawala ni Daniel ang mga labi niya. Bakit pinigil mo ang lulo sa gagawing paglilipat sa pangalan mo ng hacienda? Gusto kong paniwalaan mong iniibig kita ng walang alinlangan, my darling. Buong pagmamahal na tinitigan ni Jasmina ang asawa. Inabot ang buhok nito na bahagyang inililipad ng hangin. Masuyong hinawi ng mga daliri niya patalikod. I love you, Daniel. Naniniwala akong mahal mo ako. At hindi ikatutuwa ni Don Rafael na tanggihan mo ang hacienda. You don't doubt, my love? Umiling siya. At isa pa, Daniel, kailangan ng agila ang mga puno at bundok at ang himpapawid dito sa resorts. Oh my love, Jasmina, I love you so much. Fly high and fly swerve if you must. I love you so much, my love. Niyakap nila ang isa't isa. Makalipas ang 2 buwan ay buntis na si Jasmina. Masayang nagsasama ngayon ang mag-asawang Daniel at Jasmina. Kasama ang bunsong kapatid na si Aisa. At excited na silang makita ang kanilang anak. At hanggang dito na lang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa pakikinig.